Unit 4, Dictionaries and the Hashing. So, dictionaries overview. Pag sinabi nating dictionaries, ito yung mga abstract data types natin na ginagamit para makapag-store tayo ng key value pairs. So, we have support operations. So, yung support operation, this includes yung insertion, deletion, and searching. Then, we also have representations. So, this one includes yung linear list and yung ating mga skip list. So, for basic operations that can be performed on dictionary, so ito naman yung mga operations na kaya na i-perform by using the dictionary. So, una is yung pag-i-insert natin ng value dun sa dictionary. Pangalawa is yung pagdi-delete natin ng particular value from the dictionary. Then, pangatlo is yung searching ng specific value with the help of key. So, meron tayong tinatawag na linear list representation. So, dito sa linear list representation, nakakapag-store tayo ng mga key value pairs in simple list. So, sa linear list representation, mai-implement din natin yung mga data, pero hindi siya advisable para sa mga large dataset. So, kaya nakalagay dito, inefficient for large dataset kapag gagamit tayo ng linear list. So, meron tayong dalawang method for linear list. Yung una is yung tinatawag nating sorted array. Then, yung pangalawa is yung sorted chain. So, pag sinabi nating sorted array, ang ginagamit natin dito is yung array data structure, wherein ini-implement natin yung dictionary. Kapag sa sorted chain naman, gumagamit tayo ng linked list data structure. Then, ini-implement din natin sa dictionary. So, para hindi kayo malito, sa dalawang method na nire-represent ni linear list, so, two method na nire-represent ni linear list. Yung una is yung sorted array, wherein sa sorted array, gumagamit tayo ng array data structure. Then, yung sorted chain naman, since sorted chain, ang ginagamit niya naman ay yung linked list data structure natin. So, ayan yung dalawang method kay linear list representation. Ngayon, i-consider natin itong example natin. Consider that initially, dictionary is empty. Then, head is equals to null. We will create a new node with some key and value contained IR. So, ito yung visual representation natin kapag ka mag-i-insert tayo ng bagong node doon sa ating dictionary. So, initially, kung ang dictionary natin is wala pang laman, ibig sabihin, yung head natin is equals to null. Bakit equals to null yung head? Since empty pa, di ba sabi natin, pag empty, null pa yung value niya. So, ibig sabihin, empty is equals to null, which is wala pang laman. Ngayon, yung node, dito natin nilalagay yung key and value na kinocontain natin. So, meron tayo ditong example sa pag-insert ng new node in the dictionary. So, eto. Ngayon, kung mapapansin natin, so, di ba sabi natin, now, as head is null,
the new node becomes head. So, ibig sabihin, yung dictionary natin, nagko-contain pa lang siya ng only one record. So, iisa pa lang yung record natin. So, this node will be cur and priv. So, ibig sabihin, yung itong cur is for the current, then yung priv is for previous. So, yung cur natin, which is yung short term for current, ang ginagawa niya is it will always point to current visiting node. So, ibig sabihin, lagyan natin ng highlight. So, si cur, short for current, ang ginagawa niya is always pointing to point to current visiting node. So, si prev naman, or yung for previous, always point to the node previous to cur. So, since meron lang tayo ditong isa pa lang na node or isa pa lang yung laman ng ating node dito sa list, sabi natin, si current or si cur, ang ginagawa niya, nagpo-point siya doon sa ating visiting node. So, ayun, nagpo-point siya sa visiting node. While si prev or for previous, ang ginagawa niya naman is yung nasa previous siya ng current. So, kung ang current natin is andito, si previous is nandito sa part na to. So, kunyari, mag insert na tayo ng record. So, ang lalagay natin is yung key na 4 and yung value niya is 20. So, meron na tayong new na record. So, yan na yung mga ilalagay natin. Then, i-compare na natin yung value ng current and ng new node. So, para magawa natin yon, if yung new natin is ito, since naka-indicate, yung current natin is nandito, itong side. So, di ba? Ito yung previous, then yung head natin. So, mag insert daw tayo ng data. So, sa new, ang i-insert nating data is si 4 at saka si 20. So, yung new natin, pag nag-insert tayo ng data, magiging current na si 4. Then, ang next na i-insert natin si 20, di ba? Kaya sa next, nakalagay si 20. Then, new ulit dito, since kung mag insert tayo ulit ng data, dito papasok. So, ang itsura na is, 'di ba dito papasok yung magiging new data kasi ito yung indication kung may new data na papasok. Kasi nakalagay dito new. So, punta tayo dito, add a new node 7 and 80. Then, ngayon, since kailangan natin mag-add dito ng new, so si new, lalagay natin yung value na kailangang i-add, which is yung 7 and 80. Kaya, ito yung naging new value. So, si 7, since 7 yung una, then yung new, 80, then tsaka magnanal. So, ito na yung latest and yung new na value. Ngayon naman, kung gusto pa natin ulit na mag-insert ng 3 and 15, ang kailangan natin gawin is hanapin natin yung
proper position kung saan may insert natin yung value ni 3 and 15. Then, para magawa natin yon, i-compare natin yung key value. So, yung current natin, then yung key, tapos yung new value, and key. So, dito, si 1 at 10, di ba, ito yung first na in-insert natin, which is yung pinakaunang data na nilaman. Tapos, yung pangalawa nating in-insert is ito, di ba, yung 420. Then, yung last na, ay yung third nating in-insert is yung 7 and 80. Since si 3, yung first number, gamit tayo ng yellow. Since si 3 is nasa pagitan ni 1 and 4, so ito si 1, 'di ba? Yung una nating in-insert, yung 1 tsaka 10. Tapos ito si 4, yung pangalawa nating in-insert. Since yung first number or yung first digit, which is 3, is nasa pagitan ni 1 at 4, i-connect natin yung arrow kay 315 sa gitna ni 1 at saka ni 4. Kaya nakakonekta siya na ganito. So, ayun yung process kung bakit naandito si 315. Kahit na siya yung latest na inad natin. Hindi kasi pwede na isingit natin si 315 dito sa 420 at 780. Kasi si 4 at 7, wala naman si 3 dun sa pagitan niya. So, ang pwede lang natin gawin is si 110 and si 420, doon siya isisingit since nasa pagitan naman ng 1 to 4 si number 3. So, ganun siya nag-work. Ngayon, punta tayo sa delete operation. So, kasi kapag ka nag-delete operation tayo, for case 1, which is initially assigned head nodes as current node. So, then ask for the key value of the node in which is to be deleted. So, mag-i-start tayo sa head node, kung ano yung value ng node na yon. Then, i-compare natin dun sa desired nating key value. So, example, delete node with key value of 4. So, pag key value of 4 yung kailangan i-delete, so, syempre, hindi naman yun si 1. Kasi 4 nga ang hinahanap. So, hindi rin siya si 3. Then, hindi rin siya si 7. Ang natira is ito, 4. So, siya yung kailangan natin na i-delete. Kaya may X tayo dito. Since ang hinahanap nating key value is 4. So, for case number 2, kapag yung kailangan nating i-delete is, wait lang. Case number 1. So, case number 2, kapag ang kailangan nating i-delete is yung head mode. Sorry, head node pala. So, since alam natin kung sino yung nasa unahan, siya yung head, then siya yung i-delete natin. So, since natanggal na natin to, yung una, magiging head na nating bago is 315, 420, then 780. So, eto na. So, meron tayong tinatawag na skip list representation. So, skip list is a variant list for linked list. Diba sabi natin, meron tayong sorted array and may skip list. So, si skip list,
ginagamit natin siya for linked list. And dito, meron tayong series of nodes connected one after the other. So, ibig sabihin, magkaka-connect-connect yung one after another node natin. So, ang bawat node, so, each square nito, node, meron tayong key and value pair with one or more reference. Pwede ring pointer or node further along in list. So, in terms naman sa pag-determine natin ng number of reference, nade-determine natin siya randomly. So, kaya natin natawag na skip list since yung number of reference nila is depende dun sa node level. So, dito, meron tayong dalawang part. Yung first part is yung two special nodes or yung two parts ng skip list. Yung una is yung head node, which is yung ating starting node. Then, yung tail node, which is yung last node of the list. Nandito naman sa visual representation natin, mapapansin natin, si head node yung nasa pinakauna, then si tail node nasa pinakadulo. So, head node, then tail node. So, the skip list is efficient kapag ginagamit natin siya sa sorted chain. Dun pinaka-okay yung implementation ng skip list natin kapag gumagamit tayo ng sorted chain. Kasi sa skip list, each node nagko-contain siya ng forward reference. Ibig sabihin, pwede siya na mag-forward um, one or more yung pwede niyang i-forward at a time. So, kaya mas madaming functionality na pwedeng gamitin si skip list. So, other functionality and advantage kapag gumamit tayo ng skip list are the following. Yung multi-level linked list na structure, ayan. Kapag sa elements, inaalaw niya yung faster search by skipping. Then, meron siyang good alternative kapag gumamit tayo ng balance tree. So, pagka skip list, may multi-level linked list structure. Then, in terms naman dun sa elements, inaalaw niya yung faster search by skipping. Then, good alternative to balance trees. So, yan. Dalawang special nodes, tandaan natin. Yung head, which is yung nasa unahan. Then, yung tail, yung nasa pinakadulo. So, ito yung example natin for skip list representation. Mapapansin natin dito, yung example natin, since diba sabi, every node is um, may pupuntahan or naka-direct to one or more node. So now, kapag tiningnan natin yung visual representation ni skip list, pwede tayong makapag-search dito sa any node from above given sorted chain. So, um, pwede nating i-visit yung head to tail ng node natin. So, for this example, mapapansin natin, meron tayong level by level. So, ito yung first level, ito yung second level, then ito yung third level. So, yung tinatawag nating extra level, ito yung nagpo-forward pointer. Ibig sabihin, siya yung nagko-connect dun sa
other nodes natin para makapag-forward. So, ibig sabihin, ito yung first layer, di ba? So, first level, ito yung layer 1. So, lahat ng nakatapat sa layer 1, so ito yan. Ibig sabihin, lahat to layer 1. So, may arrow na siya dito for layer 1. Then, kapag ka magko-contain ng extra level, meron na naman tayong forward pointer for some nodes since sa mga additional or extra level, hindi na kumpleto yung node progress natin. So, kumbaga, sa first level, lahat is meron pang forward pointer. Ngayon, sa extra level, so ito level 2, meron na lang siyang some pointer for some node. So, ngayon kapag gusto natin na makapag-search sa node 40 from above, ang kailangan natin kasing gawin, nire-require tayo ng yung magkaroon tayo ng level of chain. Kumbaga, per level yung pagsa-search. So, para ma-maximize natin yung capacity ng skip list representation natin. And less time yung mako-consume natin. So, yung search again can be made efficient if nag-add tayo ng few more pointer forward reference. So, ang ibig sabihin nun, sa level 1, meron tayong 4. So, ito level, lagyan natin ng label. So, ito level 1. So, ito level 2. Kung mapapansin natin, habang pataas ng pataas yung level or yung extra level, paonti ng paonti yung forward pointer natin. So, kaya naging ganyan kasi sa skip list, ang ginagawa niya per level, sinesearch niya yung may mga forward node. So, sa level 1, isi-search niya dito lahat. Sa level 2, ito yung isi-search niya. Sa level 3, ito yung isi-search niya. So, dito naman, sa ating right side, makikita natin yung individual node ng ating skip list representation. Una, meron tayong key. Yung nasa unang part, yun yung tinatawag nating key. Yung pangalawa is yung value. So, ang tawag sa pagkadikit na key and value ay element. Then, kapag nag-next tayo, ang tawag doon is yung array of pointer. So, yun yung tinatawag nating array of pointer. So, itong nasa pinakaunahan, ito yung key, then, ito key natin, then ito, yung value. So, meron tayong tinatawag na hash. Pag sinabi nating hash, meron tayong data structure na gumagamit tayo ng mga function, hash function, para ma-map natin yung mga key dun sa indices natin. So, nagpo-provide tayo dito ng fast average case operation kapag gumagamit tayo ng hash. And meron din tayong mai-encounter or mafe-face na collision kapag kadalawa yung key maps natin sa iisang index. So, kapag dalawa yung key maps sa iisang index, magkakaroon tayo ng collision. So, hash function, pag sinabi nating hash function, ito yung nagko-convert ng key natin papunta sa hash code or yung tinatawag nating index. So, ano-ano ba ang mga hash function? So, ito yung mga properties ng hash function. Yung uniform distribution, efficiency, and minimize collision. So, pag gumamit tayo ng hash function, mami-minimize natin yung collision.
types of hash function. There are various types of hash functions na pwede nating gamitin para makapag-record tayo sa tinatawag nating hash table. So, isa sa unang type is yung division method, wherein yung hash function nito depende dun sa remainder ng division. So, ito yung example nung record natin. 54, 72, 89, and 37. So, hash key is equals to record, then percentage sa table number. So, 54% of 10, 72% of 10, 89% of 10, 37% of 10. So, nagagamit natin siya dito sa division method. Pangalawa, nagagamit natin siya sa mid-square. So, sa mid-square natin, so ang process dito, yung key natin is squared and yung middle or yung mid part ng result, ayun yung ginagamit natin as index. So, dun tayo magbabase, dun sa mid part or middle part nung result. So, pangatlo is yung multiplicative hash function, wherein ang ginagawa natin dito is yung given record, minumultiply natin by a constant value. So, ito yung example. Kapag meron tayong 107 and yung P natin is 50, imumultiply natin by a constant value para makuha natin yung final answer. Pwede rin natin gamitin sa digit folding, wherein yung key natin is nade-divide natin into separate parts and magagamit natin yung simple operation ng mga parts na yon para makombine natin at makapag-produce tayo ng hash key. Kaya digit folding. So, example, may record tayo na 1, 2, 3, 6, 5, 4, 1, 2. Ngayon, i-divide natin siya into two separate parts. So, pwedeng yung first three, yung una, then yung pangalawa is yung 6, 5, 4, then yung pangatlo is yung 1, 2. Ngayon, i-add natin siya together para makuha natin yung digit folding. Kaya 1, 2, 3 plus 6, 5, 4 plus 12 is equals to 7, 8, 9. So, pag digit analysis, ginagawa natin to para dun sa mga situation wherein ina-identify natin yung mga advancement. So, ibig sabihin, yung example natin dito, kapag kayong nag-examine tayo ng digit, ng identifier, tapos sum dun sa digit is um, sum dun sa digit is na-distribute na or deleted na, then yung mga deleted na digit na yon is magtutuloy-tuloy lang siya until yung number ng mga natirang digit or yung mga digit na hindi na-delete is small enough para maibigay yung address nung range for hash table. So, 'di ba? Nag-delete tayo ng number. So, kunyari delete natin si 3, 4, 5. Ngayon, yung mga deleted na digit na yon, magko-continue yung mga remaining. Kunyari, ang remaining is si 799. Magko-continue si 799 hanggang sa lumiit ng lumiit yung number niya para doon sa range ng hash table natin. So, ganun yung process niya. Ito yung tinatawag natin na
collision resolution. So, meron tayong iba-ibang klase ng technique. Pwedeng separate chaining and open addressing. So, sa open addressing, meron tayong linear probing, quadratic probing, and double hashing. Then, meron tayong example dito, again, ng percentage natin. Wherein gumamit tayo ng hash table with a size of 10. So, paano nalalaman yung hash table with a size of 10? So, para malaman nyo yan, since diba nag-i-start tayo sa 0, then hanggang kung ano yung last digit. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, magkakaroon tayo ng table size of 10. So, i-insert natin yung value sa record. Since yung percentage natin para makuha is nilalagyan natin ng 10. So, 131 percentage of 10 is equals to 1 and so on. Kaya nakuha natin itong mga to. So, ito yung collision resolution techniques natin. Wherein, magagamit natin to kapag naka-encounter tayo ng collision or nagka-problema tayo dun sa tinatawag nating technique na collision handling technique. So, yan. Ma-encounter natin to pag may collision. So, una yung chaining. Pangalawa, yung open addressing. Pangatlo is yung quadratic probing. Pang-apat, yung double hashing. Then, pang-lima, rehashing. So, first is yung chaining. Kapag sa collision handling, yung method ng chaining, ini-introduce natin yung additional field with data. So, kaya chaining, kasi parang yung itsura nung process niya is naka-chain. So, for example, consider natin yung keys to be placed and their home bucket. So, meron tayong 131, 3, 4, 21, 61, 7, 97, 8, and 9. Then, i-apply natin yung hash function as yung H key. So, ito yung key. Then, yung D natin. So, itong D, makikita natin siya dun sa size ng table or nung ating hash table. So, here, meron tayong D is equals to 10. Mag-i-start tayo sa pagbilang sa 0 up to 9. So, 0 to 9. So, D is equals to 10. Ngayon, sa first part, makikita natin dito, yung chain natin is na-maintain natin yung colliding elements wherein sa key 1, makikita natin nandito na si 131, 21, 61. Similarly, kapag pagka nagpunta tayo kay 21 and 61, makikita natin yung demand for bucket 1. So, the 3, ito, then 131, then 61, then 7, and 97. So, na-maintain natin yung chain natin dito sa index 1 natin. So, si chaining, ginagamit natin siya for linked list dun sa ating index. Linked list sa index. Then, in terms naman dun sa ating new elements, makikita natin yung appended dun sa list kapag may nag-occur or may na-encounter tayong collision. So, itong chaining, simple lang yung process niya. Pero,
Yung process na to, na-increase niya yung memory usage since meron tayong bigger size for the table. Ngayon, meron din tayong tinatawag na open addressing or yung ating linear probing. Dito naman, yung mga elements na ini-store or yung mga elements natin, lahat yan na pumapasok is napupunta sa table. So, pagka nagka-encounter tayo ng collision or may collision, yung probe, which is yung next or yung sa search natin, maghahanap siya ng next na available slot every time na ma-encounter niya yung collision. So, hanapin niya yung next na available slot. Then, sa open addressing linear probing, meron tayong variant. So, yung una nga ito, which is si linear probing, si quadratic probing, and si double hashing. So, kapag ka open addressing, lahat ng element na i-store sa table itself. So, tandaan natin yun kapag ka open addressing yung gagamitin natin. So, for example, i-consider natin yung mga data na to, which is yung tinatawag nating keys na i-insert natin or ilalagay natin dun sa ating hash table. So, meron tayong 131, 4, 8, 7, 21, 5, 31, 61, 9, and 29. So, initially, itong mga keys na to is nailagay natin dun sa ating hash table. Then, ang gagawin natin is gagamit tayo ng division hash function. Wait, hindi makita pala pag sky blue. So, gagamit tayo ng division hash function. So, meaning, yung mga keys na nailagay natin is gagamitan natin ng formula na h parenthesis key is equals to key percentage table size. Then, h parenthesis key is equals to key percentage 10. So, ito yung gagamitin natin para dun sa mga nailagay na natin na keys sa ating hash table. So, ulitin natin yung hash table values natin, itong 131 until 29. So, diba, nag-start tayo sa 131. So, kaya ang index natin for key 0 is 131 yan. So siya yung una. Then, last natin, kapag ka nagkaroon kasi ng collision, i-resolve muna natin. So, mag-go down siya. So, null, null, then, tsaka siya magpo-proceed. So, dito, nagkaroon ng collision. So, after 2 null, nagkaroon tayo ng 4. Then, after another 2 null, so, to collision to ulit, nagkaroon tayo ng 7. So, sa 7, hindi tayo naka-encounter ng collision. So, magkadikit sa 7 and 8, then yung pang 9 is null. So, ngayon, meron naman tayong dito sa pangalawa, papansin natin, 131 pa rin. So, 131. Tapos, since hindi nagkaroon ng collision, sumunod agad yung next number, which is 21 sa index 2. Index 2, 21. So, after nagkaroon ng isang null, then sa index 4, pumasok yung key 4. Index 5, pumasok yung key 5. Sa pang-anim, nagkaroon ulit ng collision. So, nagkaroon tayo ng empty or ng null. So, next, index 7, index 8, then index 9, null. Ngayon, ito naman, yung pangatlo,
Yung key natin sa pinakauna is null or empty. Then, nag-proceed siya sa 131, 21, 31, 4, 5, 61, 7, 8, then null. So, ibig sabihin, sa umpisa lang siya nagkaroon ng collision, then the rest ng process until dito sa index 9 natin is hindi na siya naka-encounter ng collision. Pointer pala dapat. So, kaya kung mapapansin natin, dito lang siya naka-encounter ng collision. Then, after nitong index 0, yung index 1 hanggang index 8 is tuloy-tuloy lang yung flow sa pagpasok ng data. So, doon naman sa problem with linear probing natin, yung isa sa major problem in terms ng linear probing is yung primary clustering. So, ibig sabihin ng primary clustering, ito yung process wherein yung block ng data natin is na-form siya using hash table. Kapag ka yung collision is na-resolve na. So, ibig sabihin, dito sa right side, makikita natin yung cluster is formed. Wherein nakita natin dito yung mga key ng 39, 29, and 8. Tapos, bigla siyang nag-jump ng ilang index. So, from 0, 1, 2. So, yung 3, 4, 5, 6, 7. So, yung index 3 to 7 is nagkaroon tayo ng primary clustering. Kaya, naging empty yung index 4 to index 7. So, kumbaga, wala siyang data na hindi siya nalalagyan ng data kasi empty. Dahil yon sa primary clustering. Kasi nabablock niya yung data na dapat may insert na dito sa mga following. Ito, yung part na to. Ngayon, yung problem ng pag-encounter natin ng primary clustering is masasolve natin using yung quadratic probing natin. So, di ba sabi natin kanina, si itong 19, 18, 39, 29, and 8. So, ito yung mga sample data natin dun sa naunang given. So, isa-solve natin tong mga to. So, 19% ng 10. So, pag na-compute natin, mado-double check natin kung tama ba yung key na nakalagay dito sa right side natin. So, since naka-encounter nga tayo ng primary clustering and ang solution na kailangan natin gawin is yung quadratic probing, i-apply natin yung quadratic probing. So, si quadratic probing, nag-ooperate tayo dito using yung original hash value natin and i-add natin yung successive value na um, ng quadratic polynomial para makapag-start tayo ng value na bago. So, ito yung formula niya. Yung M dito, pwede siyang maging yung table size or yung naka-indicate na table size para sa hash natin or pwede rin siyang maging any prime number. So, for example, if magi-insert tayo ng following element sa hash table natin with a size of 10, so, ang bilang natin dito is mag-start tayo sa 0 to 9. So, 0 to 9, pagka sa table size, ang bilang dyan is 10. Then, ito yung mga following elements na i-insert or ilalagay natin dun sa hash table. So, 37, 90, 55, 22, 17, 49, and 87. So, using yung formula kanina for linear probing, so 37% of 10, 90% of 10, and so on hanggang
um, dun sa 11% of 10. Now, after natin makompute, itong mga to, yung na-insert natin, mapapansin natin, yung 90% of 10 is nandito siya sa index 0. Si, si 2 naman, 22% of 10, dito siya sa index 2. So, para ma-check natin kung tama ba yung mga details na nailagay natin dito sa right side, i-check natin yung index number, then yung kung ano yung digit na nakalagay dun sa total. So, ayan na yung sa pang 1. Yung 1 natin, 11. So, tama naman, 11 yung nakalagay. Sa 5 natin, 55% of 10. So, 5. Then, 37. Sa 7, ito yon 37% of 10. So, nasa index 7 siya. So, ibig sabihin, tama naman yung nilagay natin sa hash table natin with size of 10. So, if we want to place yung 17, magkakaroon tayo ng collision. So, yung 17 natin na ilalagay or ipapasok, 17% of 10 is equals to 7. Eh, may value na nakalagay, di ba, dito sa index 7. So, sa index 7, nandito na si 37 na as element. So, ngayon, gagamitan natin siya ng quadratic probing para ma-insert natin dito sa index 7 yung value ng gusto natin na i-insert which is si 17. So, yung h, parenthesis key, is equals dun sa parenthesis ng hash, tapos yung key, plus yung I squared natin. Then, tsaka natin siya ipi-percentage dun sa M. So, ulitin natin si M. Lagyan lang natin na arrow. So, si M is pwede siyang maging table size or any prime number. So, dalawa yung pwedeng maging value ni M. So, i-consider natin na yung I dito is equals to 0. Tapos, yung 17, ito kasi yung hash na gusto nating ipasok, yung 17. Plus yung I raised to 2 natin, which is yung I natin is equals to 0 daw. So, pag sinubstitute natin, so 0 raised to 2, then tsaka natin ipi-percentage yung percentage natin sa 10 para makuha natin yung value ng quadratic probing natin. So, 17 plus 0 raised to 2, then percentage muna natin yung total sa 10. Then, makukuha natin yung 7. So, sa index 7, diba, 37, then 17. So, pag in-apply natin ito, yung quadratic probing, nakukuha natin yung value niya na 7. So, ngayon, yung 17 na gusto nating i-insert, ilalagay naman natin siya i-add natin siya sa 1 raised to 2, then pe-percentage natin para makuha natin yung value for index 8. So, when I naman is naging negative 1, so sa substitute lang natin, so 49 yung magiging sagot dito. So, 'di ba sa index 7, 37, tapos nakuha natin na 7 yung magiging value pag nag-quadratic. Ngayon, sa 8, pag kinadratic natin, magiging 49. So, ganun yung process natin. So, kapag ka magpe-place naman tayo ng, wait lang. Dito tayo sa 1, 2, 3, 4, 5. So, pag magpe-place tayo ng 87 and gagamit tayo ng quadratic probing, since occupied na ang index 1 at 8 natin,
So, pwede natin siyang ilagay dun sa kung saan may vacant, which is yung sa pang-anim, pang-lima, tsaka pang-apat. So, dun natin siya pwedeng i-place. Punta tayo ngayon sa double hashing. So, ito naman yung process ng double hashing natin. So, ang gagawin natin, yung second hash function, i-apply natin siya dun sa key kapag ka na-encounter natin yung collision. So, ang formula natin dito is h sub 1, parenthesis nung key, kung ano yung key, equals yung key table size. So, usually naman, naka-indicate naman na dito kung ano yung table size nung meron tayo. So, yung h sub 2, then kung anong key yung hahanapin, equals yung m minus yung key ng m natin. So, yung m natin, pagdating sa, wait lang, highlight natin. So, yung m natin, pagdating sa sa double hashing, kasi nasa double hashing na tayo, yung mahanap natin siya using prime number na smaller dun sa magiging size ng table. So, kung ang size ng table natin ay 10, so smaller dun sa size ng table, dapat yung maging value ng m sa double hashing. So, consider natin yung mga elements na ipi-place natin dun sa hash table ng size of 10. So, 37, 90, 45, 22, 17, 49, then 55. Tapos, since alam na natin yung formula na gagamitin for double hashing, kaya dalawa yan, kasi yung h sub 1 is for key table size. Then, yung h sub 2 is for key m natin. So, ito na yung mga value. Meron tayong 90, 22, 45, 37, 49. Now, kung gusto nating i-insert, wait lang. Kung gusto nating i-insert yung 17, then, sa h sub 1, lagay natin yung gusto nating key na i-insert, which is si 17, equal 17% of 10 is equals to 7. So, dito natin siya ilalagay. Yung m dito is yung prime number natin na smaller daw doon sa size ng table. Eh, ang hash table size natin is 10. So, since sa nasolve naman natin, yung prime number smaller than the table, naging 7 naman. So, ngayon, pag chinek natin, 7 is smaller than 10. So, tama naman yung m natin. Para ma-solve natin yung h sub 2, ilagay natin ulit yung number na gusto natin as key, which is si 17, equals doon sa 7. Si 7, nakuha natin to doon sa final answer natin sa h sub 1. Kaya nagkaroon tayo ng 7 kasi siya yung naging value ng m natin. Tapos, i-minus natin dun sa 17 ulit, since si 17 yung key na gusto nating ilagay. Then, percentage niya into 7. So, 7 minus 3 is equals to 4. So, ngayon, mai-insert na natin yung element ng 17 sa 4 places from 37. So, 1, 2, so, magkakaroon tayo ng 4 jumps para mailagay natin si 17. So, kung ito si 37, so, apat daw na jump. So, 1, 2, 3, 4. Kaya nandito siya sa index 1 natin.
Kasi ito si 37, then 4 jumps, di ba? So, 1, 2, 3, then 4. Kaya nandito siya sa index 1. So, same process kung mag insert tayo ng 55, unahin muna natin si H sub 1. Tapos, ano yung i-insert natin na key? So, nakalagay naman 55, then yung H2, since alam na natin na 7 yung value ni M, 7 minus 55, tapos yung percentage niya to 7. So, pag sinimplify natin, 7 minus 6 is equals to 1. So, ibig sabihin, magja-jump tayo ng 5 places para mailagay natin si 55. So, asan si 55? So, si 55 ay nandito. So, yun yung collision kapag sa double hashing. So, dalawa yung formula na kailangan nating gamitin, yung H sub 1 and H sub 2. So, meron din tayo tinatawag na rehashing. Wait lang. So, sa rehashing, ginagamit natin to kapag yung table natin is na-resize. So, ibig sabihin, kunyari, yung size ng hash table natin is na doble or nakapag-create ng bagong table. So, pwede natin magamit si rehashing para dun sa total size ng table natin. So, next na, consider we have to insert the element 37, 90, 55, 22, 17, 49, and 87. So, for the table size, 10 ulit. And gagamit tayo ng hash function. So, h parenthesis key is equals to key mode table size. So, 7, 0, 5, 2, 7. So, kung mapapansin natin, may dalawa tayong nasa index 7. So, nasolve na to by linear probing. Then, yung 49 natin is nasa index 9. So, ngayon, H key mode 23. So, 90, 11, 22. So, nagkadalawa tayong skip. 55, 87, 37, 49. So, di ba sabi natin, si 49 nasa sa index 9. So, ito yung index 9 natin. Kasi 0 to 9, kakaroon tayo ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaya yung size ng table natin is 10. So, ganun yung bilang. So, ano nga bang advantage? Ba't natin ginagamit to? So, yung technique na to is ginagamit natin for flexibility para ma-enlarge natin yung table size natin kung kinakailangan. Then, number 2, um, yung yung space dito is pwede siyang maging doble by using a simple hash function para ma-avoid natin or maiwasan natin yung collision or yung pag-occur ng collision. So, punta tayo ngayon dito sa extensible hashing. So, sa extensible hashing, ito yung nagha-handle na ng mga large amount ng data. So, yung mga data natin dito na inilalagay or piniplace dun sa tinatawag nating hash table is ine-extract natin with a certain number of bits. So, dito, magkakaroon tayo ng grow and shrink na similar dun sa B-trees natin. So, highlight natin para yung sa details, maalala natin kung ano yung use
pag extensible hashing tayo. So, ginagamit natin siya for handling a large amount of data. Then, dito may encounter natin yung grow and shrink na similar dun sa ating B-trees. Then, dito, sa extensible hashing, i-refer natin yung size ng element na ipi-place natin sa tinatawag nating bucket or yung paglalagyan niya. So, yung level are indicated by parentheses kapag naka-intensible hashing tayo. So, for example, ito yung directory natin, di ba? Then, sa parentheses, doon daw nakalagay ang level of yung sa hashing natin, kung anong level na niya. So, mapapansin natin dito sa pinakauna, 0 pa yung level ng hashing. Then, dito, 1 na. Tapos, itong nasa loob, ito yung mga tinatawag natin na data na nilagay sa bucket. So, ang tawag dito sa pinaglalagyan ay bucket. Wherein, ang function ni bucket ay hinuhold niya yung data dun sa box na to. So, every box, ayan, meron siyang indicated na data. Then, itong naka-parenthesis ay yung level. Then, para malaman natin kung pang ilang directory or anong directory na siya, makikita naman natin dito sa taas. Ito, directory 0, ito 1. May mga instances na kapag yung data or itong nasa loob ng bucket is more than dun sa global depth, ang gagawin natin is paghihiwalayin natin yung bucket and dodoblehin din natin yung directory para magkasya siya. So, para mas maintindihan ninyo, ito yung example natin. So, consider natin, mag-i-insert tayo ng data. So, 1, 4, 5, 7, 8, 10. So, assume natin na each page can hold 2 data entries. So, dalawa yung depth niya. So, insert natin yung 1 at saka yung 4. So, 0, 0, 0, 1. Then, yung 4, value niya is 1, 0, 0. We will examine the last bit of data na na-insert dito sa bucket natin. Ngayon, alam natin na sa level 0 is na full na agad yung bucket. Ngayon, 'di ba sabi natin, pagka napuno na yung bucket, ang gagawin natin is dodoblehin natin yung directory, then hahatiin natin or i-split natin yung bucket. So, yun ang gagawin natin. So, next natin to, since dinoble natin yung directory, nagkaroon na tayo ng dalawang directory. Tapos, sa bucket naman, para mapagkasya, in-split natin into 2. So, yung 1, 0, 0, 1, yung value ni 4 is 1, 0, 0 dito. Then, yung sa 5 is 1, 0, 1. Based doon sa last bit ng data na in-insert natin. Ngayon, for step 2, maglalagay tayo ng 7. So, magpapasok tayo ng 7. So, 7 is equivalent to 111. Ngayon, hindi na natin ulit ma-accommodate yung 7 kasi hindi na siya ulit kasya. So, ang gagawin ulit natin is gagawa tayo ng double na directory and i-split natin yung bucket para magkasya yung value ni 7. So, consider natin yung last 2 bits. So, di ba kanina 0, 1. Ngayon, nagdagdag tayo, kaya yung 2, dalawa na. Kasi dinoble natin yung directory niya. Then, in-split natin yung bucket na 111
para magkasya siya. So, pag nag-insert tayo sa step 3, pag 8 naman yung i-insert natin, so pag kinonvert natin siya, magkakaroon tayo ng 1, 0, 0, 0. So, yung 1 tsaka yung 2 kanina, pagsasamahin natin, ibababa pala, sorry. So, ibababa natin. Ito yan, yung una. So, ngayon, ang kailangan natin is 1, 0, 0, 0. So, magkakaroon tayo dito ng 10, then 11. Then, sa bucket na to, na-insert na natin yung value na 111. So, pag nag-delete naman tayo, gagawin natin, kunyari, ang gusto nating i-delete is yung may value na 10. Simple lang yung process. So, kung ito lang yung target nating i-delete, so, tagalin lang natin siya. Kapag ka 7 naman yung i-delete natin, so, note natin na yung kapag ka 7 yung i-delete, kailangan mag-decrement muna tayo. So, magbabawas tayo. So, dito, ito yung tatanggalin natin. Kasi kailangan natin i-delete yung may value ng 7. So, paano naman pagka 8 yung i-delete? So, since 8 yung kailangan nating tanggalin, i-remove natin yung entry ng directory dito pala. So, entry ng directory na 0, 0. So, ayan. So, yan yun. Okay. So, ngayon, meron tayong tinatawag na binary tree search. Ay, sorry, baliktad. Binary search tree pala. So, ito yung sa unit 3 natin na introduce na natin to. So, meron tayong types ng binary tree. So, tatlo yan sila. Yung una is yung left skewed binary tree. So, yung pangalawa is yung right skewed binary tree. Then, yung pangatlo is yung complete binary tree. So, ang pagkakaiba-iba nila, so unahin natin si left skewed binary tree. Kapag ka yung right subtree niya is yung missing or yung nawawala dun sa every node, ang tawag natin doon ay left skewed tree. So, kaya ganito yung itsura niya. Pahiga siyang ganito. Ngayon, kapag ka naman, yun natin, right sub tree is missing, tinatawag natin siyang left skewed tree. Kapag ka naman yung left sub tree is missing, ang tawag naman natin doon is yung right sub tree. So, kaya naman yung kanya, pag ganito yung itsura. Kapag ka naman complete binary tree na, yung itsura niya is yung meron na siyang degree doon sa each node. So, ibig sabihin may left and right side na siya. Kompleto na yung binary tree na meron siya. So, from level 0 up to level 1 and so on. Binary tree representation. So, meron tayong dalawang way para ma-represent natin yung binary tree. Una is by sequential representation.
Pangalawa is yung tinatawag nating linked representation. So, si sequential representation, ito yung pinakasimple na paraan wherein ma-represent natin yung binary tree natin by using this representation. Magkakaroon tayo ng one-dimensional array. So, 'di ba? Ito yung root ng binary tree natin dun sa first location ng array. Then, ipagko-connect natin yung position and array niya. So, yung position 0 is to A, yung 1, yung position 1 to B, position 2 to C, then hanggang position 8 to I. So, yung maximum size dito, ito yung position, 'di ba? So, ito si A, B, C, D, E, F, G, H, I. So, mapapansin natin, yung nasa pinakataas, yun yung position 0, which is si A. Then, ang nasa pinaka-last is yung sa position 8, which is si I. So, yung maximum size na required sa atin para sa array na ma-store natin is yung depende dun sa depth nung tree natin. Kaya ganito yung itsura niya. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I. So, meron din tayong advantages and disadvantages of sequential representation. So, ang advantage kasi ni sequential representation is that meron siyang direct access dun sa any node na possible na maging parent or left children of the particular node. Then, mas mabilis yung random access kapag ka naka-sequential representation. Yung disadvantage yun naman, um, masyado tayo nagsasayang ng memory kasi malaki yung kinakain niyang memory kapag ka nagpa-process tayo ng sequential representation. Ngayon, punta tayo sa pangalawang um, binary tree way, which is yung linked representation. Kung sa Unit 1 na-encounter natin yung linked list, dito, meron tayong tinatawag na link representation ng tree in memory. So, ang itsura ng visual representation niya, yung data is nasa gitna, same lang dun sa linked list natin nung una. Pero, meron siyang tinatawag na left child and right child. So, yun yung itsura ng link representation. So, malalaman nyo namang link representation siya kasi si sequential representation is ganito yung itsura ng mga node. Naka-sequential from A hanggang sa position 8 niya na I nasa pinakababa. While si link representation, ang itsura niya, yung nasa gitna is yung data, nasa left side is yung tinatawag nating left child, then ang nasa right side is si right child. So, ito yung transversing a binary tree. So, ito yung process natin para dun sa ating tree transversal. So, pwedeng in order, pwedeng pre-order, and pwedeng post-order. So, kapag ka pre-order yung kailangan natin, una, visit natin yung root. So, yung root ay makikita natin sa pinakataas. So, yun yung usually siya yung A or kung anong value ng pinakamataas. Then after is magta-transverse tayo sa left subtree. Kaya root, left, then right subtree. Ito yung para sa pre-order. Pagka naman in order, ang process na gagawin natin is magta-transverse muna siya sa left subtree. So, pa-left muna.
Then, tsaka siya pupunta sa root. Then, tsaka siya mag-write sa tree. For post order, mag-left siya, then mag-right, then ang pinaka-last niya is yung root. So, ito yung visual representation ng pre-order, in-order, and post-order. So, kapag ka-pre-order, mauna siya sa A, B, D, H. Then, pupunta siya sa C, F, G, I, K, then J. So, ganun yung pattern niya. Root, left, then right. Pag in order naman, left, root, then right. Pagka post order, mauuna siya sa left. So, mauuna siya sa left. Then, pupunta siya sa right. Then, tsaka siya mag-root. So, ayan yung detailed natin na in order and pre-order traversal. So, ito naman yung post-order traversal natin. So, 'di ba? Ang una is pupunta siya sa left, which is yung sa C. So, pupunta siya sa C. Then, second niya is si B. Then, pupunta siya sa B. Then, E. Then, last niya is si A. Yun yung for post-order traversal. So, for summary, na-discuss natin yung linear probing, yung quadratic probing, yung double hashing, yung rehashing. So, na-discuss din natin yung extendable hashing techniques natin. And for summary, yung hash table, yung collision natin. So, meron tayo dong chaining and open addressing. So, ayan yung two options na pwede natin gamitin. So, dictionaries, ulitin lang natin, nag-i-store siya ng key value pairs with efficient access. So, pag gumamit tayo ng advanced techniques, insert natin dyan yung pagre-rehash natin or yung extendable hashing. So, yun yung end nung chapter natin.